Okay, tinanong din namin kay Atty. Kaufman nga, para klaro lang tayo, kasi ito naman yung disposition mo. Tinanong namin siya, should the President ask or plead for the ICC to bring back Mayor Duterte to the Philippines, would that be sufficient? His response was yes. And for you naman? I disagree. Okay. Wala pong kapangyarihan ang presidente ng Pilipinas ngayon na orderan ng ICC. Okay. Talagang meron po tayo tinatawag sa international law na only the court exercising jurisdiction can rule on its jurisdiction. Okay. So talagang tanging hukuman lang ang magdedesisyon kung meron silang jurisdiction. Okay. Either nga dahil doon sa tinatawag nating rationale tempore, yung pagbitiwan natin na patapos nagsimula ang preliminary investigation mahigit 1 taon na, o dahil nga doon sa pamamaraan na siya ay nakuha. Pero kahit ano pang sabihin ngayon ni Marcos Jr., walang pakialam ang ICC sa kanya. They will decide pursuant to the Rome Statute at walang kahit anong provision sa Rome Statute that would enable Marcos to order at the ICC to divest its jurisdiction. Kinakailangan legal basis yan na nakasulat sa Rome Statute. So I beg to disagree, but I'm not counsel, I'm just an observer. Si Kuya Bong po, si Kuya Bong po ay nagdala ng mga balita kay Tatay Digong, no? Yung mga balita gaya ng cabinet revamp, yung mga balita na pag-dismiss ng kaso niya laban kay Torre at Marbil doon sa pagano kay Kibuloy, at aalaman na Dito lang dito, attorney. ano ang mga reaksyon ni Tatay Umakyat ka Digong. sa stage, attorney. Umakyat ka sa stage. Ay, dito tayo. Kuya Bong, Sir Bong, dito tayo, sir. lahat ng Pilipino ngayon nanonood at paatat malaman. Wait lang, Anong balita kay Tatay Digong? Kamusta muna siya? Medyo masaya sa akin. Masaya siya. Bakit po siya masaya? Kaya yung mga update, mga binigay ko sa kanya, Masaya. natutuwa siya. Ano yung mga updates sa binigay niyo sa kanya? Lahat yung mga ayaw sa revamp niya sa kanya. Anong sabi niya dun sa cabinet revamp? Napasmile. Napasmile, pero wala siya. Hindi talaga siya nagakuhan ko. The way I talk sa kanya, parang gumagano. Gumaganon, okay? Ano pa pong tinanong niyo sa kanyang issue? Wala po. Sabi ko yung kayo, mga supporters, everyday nandito talaga yan sila. Kanya, ganun ba? Napakakahiya man. So, hindi mo mapigilan yan. Oo. Yung pag-dismiss po ng kaso niya labang kay Marbil at Torre sa pag-aresto kay Kibuloy. Nabanggit ko rin yun yung kay sa ombudsman na. Kay Kibuloy. Ano sabi niya? Nakuha na siya. Basta, nakuha na siya. Ang sa kanya, basta updated lang siya sa mga pangyayari. Okay na siya. Hindi masyado siya nagpo-comment ng kung ano man. But sa expression ng mukha niya, parang Yung magsisimula na po, magkukonvene ang Senate as an impeachment court sa June 3. nabanggit ko rin yun. Sinabi ko rin na baka hindi matuloy. Pero numbers game man ng fans. Sa kanya parang gano'n lang. So talaga, ina-absorb lang niya. He doesn't hindi masyado siya Okay. salita sa nagkasalita kung ano ang pipit. But special expression niya, saya. Tapos nagkapulong po sila kanina ni Atty. Kaufman. Ano naman ang wala siyang binanggit sa meeting nila. Nung nabanggit ko na once kasi pag nagkatentohan na sa Sa kaso. ngayon sa case bawal. Kaya nga nagkaganon na. Nothing about the case. Pero high spirits na rin na nagulat ako kasi pag habang nantay yung passport ko labas, tinitingnan niyang outfit ko. Kenso yun. Kenso. Pogi ka ngayon, sir, eh. Pati, top to bottom, Kenso. Padalahan kita dito ng Kenso. Bawal. Pero, masaya sa Masaya. Suot ni Tatay Digong sa loob? Again, Ano pong suot niya sa loob? Ano? Ano suot niya sa loob?
Ayun, pang Malamig pa din? Ang jogger din. Jogging suit lang. So, hindi naman pang preso. Hindi. Hindi. Walang ganon. Kamusta po pagkain? Hindi yung kagaya mga ibang mga orange. Wala din. Walang ganyan dito. Parang treatment sa kanila sa loob. Hindi naman. Yeah. Yan po pa kasi dito eh. Purely detention. So, basta masaya siya. And again, parating yung inuulit. So, lahat ng mga supporter. Kami sa at na-mention ko yun na yung rally. Ano sabi niya sa rally bukas? Expecting sa kung sa next balik ko kung anong mabalita ko sa Yung balita po na baka bumalik dito si Inday Sara, alam na ba ho niya yan? Yeah, I already briefed him about that. Waiting siya because I told him na kung dating man, sino man dadating, si BP ba, sino sa anak niya, ako naman ang Uwi na? Walang iwanan, sir. Walang iwanan. Hindi pwedeng dito muna. okay lang. Dito sa sabi na salamat talaga sa Kamusta po ang pagkain niya, sir? Oy, Nakakain na siya ng Pilipino hindi po? ko nakikita. Ay, hindi ko nakikita. Pero nung nakausap ko yung guard, sinabi ko nga bago alabas nga po, tinulong nga, is he eating well? So, he's good. I would put it this way that Very high spirit. hindi High spirit. Yes. spirit. Kung ginano naman siya, but he's a nice. Yung pa kanya, yun siguro sinasabi niya, there will be a time for rest of them. Wala lang. Okay. Okay. Maraming salamat, Kuya Bong, ha? Sa Tuesday uli ang next briefing natin, no? Kay Kuya Bong. Well, anyway, so yan po ang latest kay Tatay Digong. Alam po niya mga pangyayari sa Pilipinas. Alam niya yung cabinet courtesy resignation. Alam niya yung pag-dismiss ng kaso na sinampa niya lamang kay Marbil at Kitore. Alam niya yung pagsisimula ng impeachment. Wala siya masyadong reaksyon pero nakangiti and in high spirits, no? At syempre, kampante, I guess, because he's in high spirit dahil alam niya na hindi katapusan ng lahat. At mukhang malapit-lapit na ang katapusan. So excited po tayong lahat siya. Anyway, maraming salamat. May Kuya Bong. pa lang, may kalimutan lang isa. Inanggit ko rin, sabi ko, alam mo ba si Katang Roque, i-report ba yung kanya, pastor? Sabi niya, kaya niyo. Sabi sa kanya next time, pag ako kinulong, magre-request ako dito ako ikukulong para kasama niya. Promise. Anyway, yan po ang latest kay Tatay Digong. Kaya ko daw yung pag-revoke ng passport. At sabihin niyo talaga naman, hindi ako makukuha ng mga banga. Yes! Okay? Panigat. So, huli na yung ano pala nila. Huli na yung pag... So, the only way is for the jurisdictional challenge to be... Yes, Okay. prevail. At ako naman, ang iniisip ko, 100% naman yun, except kung mapolitika nga. Pero wala naman si Karen Khan. Ha? Wala, meron naman deputy. Tuloy-tuloy pa rin yun. Tuloy-tuloy pa rin yun. Paano pag sabihin ng ICC na hindi na tayo maka-operate kasi wala na kami pera? Hindi lang yun. Wala lang silang software, no? Di ba? Oo. Pati software. Kasi parang illegitimate na sila na court Wala na. Well, America. actually, may possibility talaga na give up ang ICC. Oo. Kasi sa last ICC, Assembly of State Parties, pinag-usapan na nila kung magsasara na sila. Tignan niyo yung proceedings of the last ICC Assembly of State Parties. Oh. Kasi wala silang kaso. Kaya kinailangan talaga nila si Tatay Digong. The extent. Tungkol naman attorney dun sa mga pinapapirma nilang mga kaganyang mga retired general, Oo. pilit silang pinapapirma. Gagawin para Ayun, Sige, ayan na. Ayan. Hindi pala. mag-live ka na. Magtanong kayo. Sige. Sige, ito na. Kanina pa nag-live eh. live na. Inyo na. Layo. Yan, live na. Live. Oh, live Okay. na. Meron dalawang Tanong. Ang tanong ganito, Ano po nag-aantay po tayo ng latest balita kay Bong Duterte, ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. Pero Oo. habang nag-aantay tayo, may mga tanong po yung mga kasama natin kapwa Pilipino. Napakadaming Pilipino naman po rito, karamihan po ay galing sa UK. Oo. And this is day what? Day 73. Day 73. Hindi Oo. po tumitinag ang pagmamahal ng mga kapwa Pilipino natin kay Tatay Digong. Okay. Anyway, tanong. Tanong, sabi ni Senator Bato, meron daw mga ICC investigators na doon sa Pilipinas ngayon. Yep. Pinipilit ang mga police at mga retired police na papirmahin ng affidavit
to support the case of Tatay Digong and to prosecute all of the other suspects or whatever doon sa case? Madaya po ang Sagot. prosecution. Okay. Bakit? Humingi po sila ng karagdagang panahon para i-disclose ang mga pangalan ng testigo nila. Napagbigyan sila. Tapos ngayon lang sila naghahanap ng testigo. Yeah. Di ba? Bago dapat nila pinakulong ang Tatay Digong, meron na silang mga testigo. Hindi pa pwede na 73 days na nakakulong si Tatay Digong, ngayon pa lang sila nag-aatupag para humanap ng mga testigo. So Hindi sa akin, process. I think that is prosecutorial misconduct. Kasi ang sabi nila, security reasons daw, yung dahilan kung bakit hindi nila ma-disclose yung mga pangalan ng mga witnesses. Ngayon, lumalabas, ngayon pa lang sila naghahanap ng testigo. Hindi ba prosecutorial misconduct yan? Hindi na lang, hindi ako abogado sa kanila, no? Dinidelay Ka nila. po na. Oo, yes. Diet Sino Coke. ba yan? Hindi. Original. Oo. Diet yun. Yeah, okay. Diet. Next question. Hindi, wait, kasi tinanong namin si Attorney Kaufman din katulad dyan. Kasi yung prosecution, they were granted twice to extend the presentation of witnesses. Ano pa yung indication? Wala ba silang witnesses ba? Or ano ba to? Well, ang sinasabi nila, they're worried about the safety. Pero ngayon lumalabas itong report galing kay Senator Bato na ngayon pa lang sila nakikipag-usap sa mga witnesses, mukhang nagsisinungaling sila. Ang totoo, wala silang mga testigo. Diba? So, I think, abuso na ang ginagawa nila doon sa paghingi ng extension para masabihin kung sino yung mga testigo. Ang lahat ng akusado, merong karapatan para i-confront ng kanilang mga accusers. Eh si Tatay Digong, 73 days na nakakulong. Hanggang ngayon, di sinasabi kung sinong tumatay yung testigo laban sa kanya. At yun nga ang nakakalungkot. After 73 days na nakulong na si Tatay Digong, naparusa na rin yan, abay ngayon palang naghahaglap ng mga testigo. Enough for yung Mag-liquidate po. tanong mo muna. Wait lang. Okay, tinanong din namin kay Attorney Kaufman nga para klaro lang tayo. Kasi ito naman yung disposition mo. Tinanong namin siya, should the President ask or plead for the ICC to bring back Mayor Duterte to the Philippines? Would that be sufficient? His response was yes. And for you naman, I disagree. okay? Wala pong kapangyarihan ang presidente ng Pilipinas ngayon na orderan ng ICC. Okay. Talagang meron po tayo tinatawag sa international law na only the court exercising jurisdiction can rule on its jurisdiction. Okay. So, talagang tanging hukuman lang ang magdedesisyon kung meron silang jurisdiction. Okay. Either nga, dahil doon sa tinatawag nating rationale tempore, yung pagbitiw natin na patapos nagsimula ang preliminary investigation, mahigit isang taon na, o dahil nga doon sa pamamaraan na siya ay nakuha. Pero kahit ano pang sabihin ngayon ni Marcos Jr., walang pakialam ang ICC sa kanya. They will decide pursuant to the Rome Statute at walang kahit anong provision sa Rome Statute that would enable Marcos to order at the ICC to divest its jurisdiction. Kinakailangan legal basis yan na nakasulat sa Rome Statute. No? So I beg to disagree, but I'm not counsel, I'm just an observer. What is your opinion, attorney, sa statement ni Attorney Kaufman na the real prosecutor daw is actually in Manila, physically located inside ng Malacanang, sitting on his palace, and that he utilized this particular institution, a foreign institution, to advance whatever political agenda they have? Well, yan naman po sinasabi ng lahat ng Pilipino. So, ina-echo lang ni Kaufman kung ano yung sinasabi na ng mga Pilipino. Na talagang dahilan kaya nakakulong si Tatay Digong ay dahil mga Marcos na nagnanais na Marcos forever at ang pagkakakulong kay Tatay Digong ay pamamaraan para mabura ang mga Duterte bilang banta sa mga Marcos. Okay. Do you have another question ba? Si ano? Anton. Anton, question. So anong pinakamagandang gawin, attorney, sa bilang abogado para makawi si Tatay Digong sa Pilipinas? Well, mga abogado, ginagawa nila ang mga trabaho nila, no? Nakabinbin na yung pagpo-question sa jurisdiction na lahat naman tayo sa Pilipinas, sinasabi natin sa mulat-mula, even day one, walang jurisdiction, no? Of course, it took 50 days to file the challenge, pero at least naka-pending na yan, no? Okay. Pero meanwhile, ang sinasabi ko, may magagawa pa rin mga Pilipino. Dahil siya'y kinidnap, i-pressure natin, lalong-lalo na ng mga Filipino Dutch at saka mga Filipino-Europeans na wag dapat konsentihin ng Netherlands na siyang nagkukulong at nagbabantay sa kanya dito sa Dahig na ipagpatuloy yung pagkukulong dahil illegal yung pamamaraan ng pagkuha sa kanya. No? So, tingin ko dapat maging maingay ang mga Filipino Dutch at Filipino-Europeans and demand from their government na dapat
wag konsintihin yung illegal na pamamaraan na pagkuha kay Tatay Digong. Ayan na po, parating na si Kuya Bong. No? Now, silang lahat. Okay? So maraming salamat po, tatay na rin. Eh? Kuya lang. Ayaw din ang tangat. Kuya Bong. Kuya Bong ng Bayan. Hanggang Tuesday po muli ang ating susunod. Na? Ayan po, marami po tayo mga kababayan, mga karamihan, mga taga-London. Sino mga taga-London? London. Bakit ang dami na? Ireland. May Ireland, sir. Dami. Scotland. Okay. Sino lahat ng mga taga-Scotland? Scotland, ang dami din, ha? Ireland. Mga taga-Ireland. Konting ang mga California. mga taga-Philippines. Wow! Talagang lumipad kayo rito. Cebu. Talaga lumipad na kayo dito. Bakit po kayo lumipad? Halika, dito kayo. Dito kayo, Daddy. Number 1 fan. Talagang lumipad kayo, ha? From Cebu. Okay. Nakarating Oo. galing sa Cebu. Bakit po kayo pumunta rito sa Dahig? Okay. Narinig niya mensahe. Mensahe niya na taga Cebu. Ano mensahe niyo? Direct. Unang-una, yung minsan magkakalimot ako dahil Sino? 78 na ngayon ang edad ko. Oo. So, ngayon alam ba ninyo na natatalon ngayon ang pinaka-panatin sa Cebu Si Gwen Garcia. Garcia. Oo, natalo. Yun si Pambari 4, Oo. di niya ini-expect na siya ang manalo. Oo. So, di niya akalain na ganun pa rin, manalo siya. So, ngayon, di niya akalain na Ano? papabalik-balik ako. Tingin nyo ba yung pagtaas ni Tatay Digong sa kamay ni Pam at saka yung sa pagtalikod ni Gwen kay Tatay Digong may kinalaman sa pagkatalo ni Gwen? Of course. Dahil yun talaga ang nangyari ngayon. Okay. So Cebu is, sino ang presidente pa rin ng Cebu? Ngayon doon si Duterte talaga. Duterte pa rin. Sino pa? Kayo po. Galing din kayo ng Pilipinas din. Okay. Cebu rin. Sino kayo sa Cebu? Mandawi. Mandawi. Talaga, ha? Kabila. Talaga. Sinigurado nyo na lahat kayo. Yeah. Ano mensahe mo kay Tatay Digong? Para kay Kuya Bon. Ako, unexpected talaga yung nangyayari kasi for me, taga Cebu, support talaga kay Duterte. So, we expect his help, okay, para sa future ko na health. Basta kami lahat support kami kay Duterte. Pasensya talaga. Okay. Thank you, sir. Sino pa mga galing sa malayo? Sino pa? Hello po. Mga galing saan pa? Visit lang kami. Galing UK. Galing UK. Alam mo, nandito si Makabayan. Sir, Makabayan. Ano naman itong Makabayan? Sikat na sikat ito. Yes. So,